Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang linggong hindi umuwi si Gavin sa bahay nila dahil hindi niya pa rin magawang umuwi at harapin ang asawa niya. Hindi niya kaya. Wala siyang lakas ng loob. Gustong-gusto niyang umuwi at humingi ng tawad pero hindi niya magawa. Kahit kay Celine hindi siya nagpapakita. Magulo pa ang isip niya. Naguguluhan siya at hindi siya makapag-isip ng tama kapag nasa harap niya ang asawa niya. Hindi naman niya pwedeng harapin ang kasintahan ng ganitong magulong isip niya. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan malinawan ang isip niya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya yon kung sino, ngunit kaagad na nalukot ang mukha niya nang makitang pangalang nakarehistro. Hello? Sagot niya. Hindi ito titigil hanggat hindi niya sinasagot ang tawag. Kaya mas mabuting sagutin na lang niya. What do you want? Nasaan ka ba? Wala ka sa kondo mo. Tawag ako ng tawag sa'yo, hindi mo naman sinasagot. Ano ba, Gavin? Bakit ba ayaw mo magpakita sa akin? Nakakainis ng bunganga nito. Palagi nilang nakasigaw. Akala mo naman nakalunok na mikropono. Lumalabas talaga ang pangit na ugali nito kapag ganitong may problema sila. Nakakasawa rin pakinggan ang mga sentimento nito. Ano nga bang dahilan at ito ang mahal niya? Nandito lang naman ako sa kondo. Tinatamad na siyang magpaliwanag dahil baka may masabi lang siya na hindi nito magustuhan. Pero totoong wala siya sa kondo niya. Naroon siya ngayon sa isang resort niya sa Cebu, nagpapalamig ng ulo. Liar! Ilang beses akong bumabalik sa kondo mo. Pero wala ka naman. Bumalik ka nga dito kung ayaw mong sugurin kong asawa mo. Ani Celine. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Hindi niya alam pero may kakaiba siyang nararamdaman nang banggitin nito ang asawa niya. Anong gagawin mo doon? Hindi siya mapakali. Anong gagawin nito? Wala ka na ron. Matigas na sabi nito. Kamusta? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang babaan siya nito. Dahil sa matinding kaba, nagbadali siyang lumabas ng silid at pinaharurot ang sasakyan pa uwi. Ilang oras din ang tinagal niya sa traffic. Papasok pa lamang siya ng gate nang tumawag sa kanya si Manang. Si Manang? Bakit kaya? Agad na umahon ng kaba sa kanyang dibdib. Gavin? Ramdam niya ang panginginig sa boses ni Manang. Bakit Manang? May nangyari ba? Pati siya ay kinakabahan. Nanlalamig na ang katawan niya sa kaba. Si Darren kasi, nahulog sa hagdanan. Halos pabulong nitong sabi. Puntahan mo siya dito. Kailangan ka niya. What? Nasaan po kayo? Pagkasabi nito kung saang ospital dinalang asawa niya, nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ng mga ito sa pag-aalala na may masamang nangyari na kay Leran. Sobrang-sobra ang kaba niya habang nagmamaneho. Sa buong tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klase ng kaba. Isa lang ang nasa isip niyang dahilan kung bakit nangyari kay Leran to, si Celine. Anong ginawa ni Celine kay Leran? Mahigpit na hinawakan niya ang manibela sa inis na nararamdaman niya. Bakit ba siya nagkakaganito? Dati naman wala siyang pakaalam kay Leran. Pero bakit ngayon parang lumalambot ng puso niya dito? Kung saktan niya nga ito, ay baliwala lang sa kanya. But now, he feels differently. He was starting to worry about Leran. Lumayo siya upang maiwasan niya ang pakiramdam na to. Pero mas lalo lang niya tong inaalala.
Hindi niya alam kung ano magagawa niya sakaling may masamang nangyari kay Laren. Humahangos na pumasok si Gavin sa ospital kung saan naroon ngayon ang asawa niya. Nagtanong siya sa nurse station kung anong room number ni Laren at halos takbuhin niya ang kwarto nito sa sobrang pag-aalala. Na makapasok sa loob, agad niyang nakita si Manang na nakabantay na natutulog na si Laren. Naantig ang konsensya niya sa nakitang kalagayan ng asawa. Nakabenda ang ulo nito at may ilang galos sa braso. Wala sa sariling nilapitan niya to at doon pa lang siya nakita ni Manang. Kevin, pasensya ka na kung ikaw ang tinawagan ko. Wala pa mga magulang niya dito sa Pilipinas kaya sa'yo ko tumawag. Wala naman akong kontak sa magulang mo at sa sobrang taranta hindi ko na malaman ang gagawin. Sabi nito, dahilan para maisip niya nang gano'n na ba siya kawalang kwenta pagdating kay Laren? Na wala siyang pakaalam sa asawa niya para hindi nito maisip na tawagan siya. Mukhang malalim na ang sugat na iniwan niya sa mga ito na akala niya'y maliit na bagay lang. Kung sa bagay, hindi naman taga-katanggap-tanggap ang mga ginawa niya kay Laren. Si Gabi, mabuti na nga lang at bumalik ang batang yun sa bahay. Simula nito, saka muli tiningnan ang natutulog na si Laren. What do you mean, Manang? Ang lalaking yun na naman? Magkasama ba sila? Magkasamang umuwi ang dalawa sa bahay. Hinatid niya si Laren. Kakaalis lang ni Gabi sa bahay nang dumating si Celine. Nag-away ang dalawa at hindi sinasadyang naitulak nito si Laren. Sakto namang bumalik si Gabi dahil may nakalimutan daw to. She explained. Kaagad naming dinala sa ospital si Laren na makita naming wala siyang malay. Naikuyom niya ang mga kamao sa galit. Sinasabi na nga ba? Pero ang mas nagpapainis sa kanya ay ang kaalamang ang lalaking yon ang nagdala sa asawa niya sa ospital. Bakit sila magkasama? Bakit nasa labas ng bahay si Laren? Aalis muna po ako, Manang. Paalam niya. Hindi niya alam kung para saan ba ang galit na yon. Bakit sobra-sobra ang concern niya kay Laren na palagi naman niyang sinasaktan. Kung tutuusin, ay mas sobrang ginawa niyang pananakit dito. Celine, let's talk. Sigaw niya nang nasa labas na siya ng unit ni Celine habang panay ang katok. Mag-usap tayo. Hey babe, you miss me? Isang linggo kang hindi nagpakita sa akin. Sabi nito nang pagbuksan siya ng pinto. Hindi niya ito sinagot. Mabilis niya tong hinawakan sa mga baso. What did you do, ha? She shouted at her in so much anger. Nangunot ang noo nito. Are you mad? Obviously yes. Matigas na tugon niya. Nanggigigil siya kaya hindi niya napansin ang mahigpit na hawak niya sa braso nito. Why? Aren't you happy? Malapit na matupad ang hiling mo na magkahiwalay kayo. What? Nagulat siya. You seem shocked. Nakangiting aniya. Hindi ba yun naman ang plano mo? Ang pahirapan siya? Yun nga lang masyado kong nainip kaya ako nang gumawa ng paraan. Masyado ka kasing mabagal? Anong sinabi mo sa kanya? Nothing important. Sinabi ko lang naman na hihiwalayan ka na niya dahil hindi mo siya mahal at ako yung mahal mo. Lumayo ito sa harap niya bago muling nagsalita at humarap sa kanya. At alam mo bang naging reaksyon niya? She looks hurt. I can see the pain in her eyes. Pero kahit ganun nagawa pa rin niyang lumaban. Sabi niya, I'm just your mistress. Kaya nainis ako. And I accidentally pushed her. Kaya nahulog siya sa hagdan. Mukhang nasaktan siya. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya. Anong ibig sabihin yan? Nagustuhan niya ba ako? O minahal niya ako? I think she like you. Or maybe in love with you. Natigilan siya at hindi nakapagsalita sa sinabing iyon ni Celine. Pinakalma niya ang sarili sa kaseryosong tiningnan si Celine.
Hindi mo dapat sinabi sa kanyang bagay na yon. Malamig na sabi niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi nito, kaya minabuti niyang wag na lang sagutin yon. Why not? Para magising siya sa katotohanan na hindi mo siya mamahalin kahit na kailan. Anong masama dun? He sighed in frustration. Mabuti pa, wag na muna tayo magkita. Kailangan ko siyang bantayan. Yun lang ang sinabi niya bago ito talikuran. Walang lingon-likod na iniwan niya ito. What? Bakit mo gagawin yun? Hayaan mo na siya. Aasa lang yun sa wala. Hindi niya to sinagot o nilingon. Dire-diretso lang siya palabas ng unit nito. Gavin, come back here! Sigaw nito bago siya makapasok sa elevator. Bumalik siya sa ospital upang tingnan ang lagay ni Lauren. Ngunit ganoon pa rin to. Wala pa rin tong mali nang dumating siya. Nagising na siya kanina. Simula ni Manang. Pero nakatulog siya ulit. Ang sabi ng doktor masama daw ang pagkakabagsak niya, kaya matatagalan siya dito. Malungkot na sabi ni Manang. Ganun po ba? Kasalanan niya to. Kung ganun, bakit hindi po muna kayo umuwi sa bahay para magpahinga? Ako na po munang bahala sa kanya. Suhestyon niya habang nakatingin kay Lauren na mahimbing na natutulog. Sigurado ka ba? May pagdududang tanong sa kanya ni Manang. Opo. Hindi niya maalis ang tingin kay Lauren. Nasasaktan siya sa nakikita niya ito sa ganitong kalagayan. Bakit ganitong nararamdaman niya? Alam niya sa sarili na si Celine ang mahal niya. Pero bakit ganito? O siya, sige. Ikukuha ko na rin ang gamit si Lauren. Matatagalan pa naman bago siya lumabas. Tumango siya at nang makalabas ang ginang kaagad siyang lumapit sa asawa. Hinaplos niya ang pisngi nito. I'm sorry, Lauren. It's all my fault. Nakatitig lang siya dito hanggang sa makatulugan niya ang paghihintay na magising to para kausapin. Nagising na lang siya na makarinig ng hikbi. Umayo siya ng tayo at nakita niyang asawang humihikbi. Lauren? Nakaramdam siya ng habag para dito. She's crying at walang tigil ang pagluha nito. Lauren, what's wrong? Umalis ka dito! Malakas na sigaw nito na siyang ikinagulat niya. Ayaw kitang makita! Umalis ka! Lauren, please kumalma ka. Awat niya dito nung akmang aalis to sa kama. It pains him seeing his wife crying like that. What's wrong with him? Leave me alone. I don't want to see your face. Sigaw pa rin ito. Paulit-ulit lang ang sinasabi nito habang pinipigilan niyang pagtangka nitong pag-alis sa kama. Nasa ganoon silang sitwasyon nang dumating si Manang. Leave me alone! Diyos ko, Lauren. Agad nitong inalalayan ang nagwawalang si Lauren. Mabuti pa iho, lumabas ka muna. Baling nito sa kanya. Ayaw na kitang makita. Iwanan mo na ako. Wala na akong pakaalam sa'yo. Sumama ka na sa kanya. Leave me alone. I don't need you here. Ayoko na. Please, umalis ka na. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas. Hindi niya alam, pero may pakiramdam siyang may nagbago sa kanila ni Lauren. At ang pakiramdam na yon ang bumabagabag ngayon sa kanya. Sinabi ni Lauren na umalis siya, pero hindi siya umalis. Nanatili lang siya sa may pinto. Naririnig niya mula sa labas ang iyak nito, pero wala siyang magawa upang patahanin ito. Alam ng Diyos kung gaano niya kagustong lapitan ng asawa niya. Ngunit natatakot siyang ipagtabuyan na naman siya nito. Mula na may nangyari sa kanila ni Lauren, inaamin niyang apektado siya. Hindi ito mawala sa isip niya. Maging ang nangyari ng gabing yon ay tandang-tanda niya. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Sinulyapan niya ang pinto na para bang tumatagos ang tingin niya at nakikita roon ang asawa. Mukhang alam na niya kung bakit siya nagkakaganito.
Pero dahil sa nangyari, malabong maintindihan siya nito. Habang tulala siyang nakatayo doon, natanaw niya si Gabby na papalapit sa kanya. "Nandito ka pala?" Sarkastiko ang anito. "Mukhang may pakaalam ka ngayon sa kanya ah. Wala akong panahon makipag-usap sa'yo." Inis na umalis siya at iniwan ito. Visit? Visit? Umiiyak lang si Laren hanggang sa makalabas si Gavin. It really hurts. She can't take it anymore. What she said that day is really painful. She already knew that she just his wife, in paper. Pero masakit pa rin lang na marinig mismo sa bibig nito na hindi siya mamahalin ni Gavin. Not even in her dreams. Ayaw niyang suko-suko na siya. "Iha, ayos ka lang ba?" Mabuti na lang at nandito si Manang. Kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam niya. Pinahid niya ang luha at pilit na ngumiti. "Ayos na po ako, Manang." Ngunit ang puso niya ay tila pinarapiraso ng pino sa sobrang sakit na nararamdaman niya. "Manang, we can go home na. I'm okay now. Sa bahay na lang po ako magpapagaling." "Laren, hindi ka pa magaling. Mahina ka pa. Mas makakabuti kung dumito ka muna kahit 2 pang araw. Nandito naman ako't aalagaan kita." Napangiti siya. "Thank you po, pero gusto ko na po talagang umuwi." Bumuntong hininga ito. "Sige, titingnan ko kung papayagan ka ng doktor na makalabas ngayon." "Salamat po." Tumangulang ito saka lumabas at na makasalubong si Gabby na papasok ay agad nitong inilingan ang binata kaya walang nagawa si Gabby kundi ang lumabas. Nang maiwan siya mag-isa, doon niya naalala ang mga nangyari kung bakit siya nahulog sa hagdan. Flashback. "Where's Gavin?" Tanong ni Celine sa kanya nang pagbuksan niya ito ng gate. "I don't know where he is." Sagot niya. Hindi naman talaga niya alam kung nasaan ito dahil 1 linggo na tong hindi umuuwi. "Huwag kang sinungaling. Nasaan siya? Ibalik mo siya sa akin." Sigaw nito sabay tulak sa kanya. Napaupo siya sa semento at hindi man lang to nag-abalang tulungan siyang makatayo. Basta na lang to pumasok at umakyat sa taas kung saan naroon ang kwarto ni Gavin. "Gavin, lumabas ka! Huwag mo akong pagtaguan!" Muling sigaw nito at paulit-ulit na tinawag si Gavin. Naiinis na sinundan niya ito. Wala nga siya dito. 1 linggo na nga siyang hindi umuuwi. Pagalit ding sigaw niya dahil naiinis na siya sa babaeng to. Ang kapal naman ng mukha nitong pumunta dito. "Aba, tingnan mo nga naman oh." Humarap ito sa kanya. "Nagagalit ka? Pwes walang kwenta yan. Alam mo kung bakit? Dahil asawa ka lang niya sa papel. Kahit kasal kayo, ako pa rin ang mahal niya. Naiintindihan mo ba? He will never love you. Ako lang ang mahal niya. Kaya wag ka nang umasa na mamahalin ka din niya." Aaminin niyang nasaktan siya sa sinabi nito. Matagal na niyang alam yon, pero bakit nasasaktan pa rin siya? "Are you hurt, Laren? Oh my God, do you love him?" "Oh, sorry, my bad." Ngumiti ito pero halatang peke. Hindi siya sumagot. Para ano pa? Para magmukha siyang tanga sa harapan ng babaeng mahal ng asawa niya? "Nga pala, may gusto akong sabihin sa'yo." She smiled. "Gusto mo bang malaman yung mga bagay na ginawa namin ni Gavin sa tuwing magkasama kami? Yung kami lang talaga? As in, kami lang dalawa sa iisang kwarto. Magkasama't magkayakap." Makahulugang sabi nito. "Tama na!" Sigaw niya. "Oh, bakit ayaw mo malaman na may nangyari sa amin sa tuwing magkasama kami? Baka nga by this time makabuo na kami. What do you think?" Naghari ang galit sa puso't isip niya. Bakit ang sakit? Dahil ba in love siya sa asawa niya? Siguro nga't hindi lang siya nahuhulog.
siya ang malalim at nagmamahal sa kanya. Kaya pala nasasaktan siya ngayon. Hinarap niya si Celine. I know I'm just his wife in paper, but I have all the right to be mad right now. He's my husband. Sa mata ng batas, ako pa rin ang legal na asawa. You're just his mistress. Kahit pa ikaw ang una't mahal niya, kabit ka lang. Naiintindihan mo ba? Kabit ka lang. Nakita niya ang pagtiim ng bagang nito at hindi niya inaasahang itutulak siya nito, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahulog sa hagdanan. Malakas at nakakabinging sigaw niya. Hayop ka! Inis na sabi ni Celine. Laren! Rinig niyang sigaw ni Manang bago siya tuluyang mawala ng malay. End of flashback. Gusto na naman niyang maiyak sa alaala na yon, pero pinapangako niyang ito ng huling beses na iiyak siya. Kakalimutan na niya ito at sisiguraduhin hindi na siya masasaktan sa lahat ng mga sasabihin nito. Kailangan niya maging matapang. Hindi niya hayaang masaktan na naman siya sa ikalawang pagkakataon. Kagaya ng hiling niya, nakalabas siya ng ospital ng araw ding yon. Kahit na hindi pa mabuti ang lagay niya, giniit talaga ni Manang na makalabas agad dahil pakiramdam niya ay lalo siya magkakasakit kung mananatili siya roon. Mabuti na lang talaga at hindi nagpakita sa kanya si Gavin. Wala to sa bahay nang dumating sila. Baka nga hindi nito alam na nakauwi na siya. Siguradong masaya to ngayon kasamang babaeng yon. Alam niya naman kung saan to naglalagi. Saan pa nga ba? E di kay Celine? Palagi na lang si Celine. Magsama sila. Abala siya ngayon sa pagkain ng kanyang tanghalian nang tumunog ang kanyang telepono. Mami niya yon. Hello, Mommy? Hello, anak. We're home and we want you come over here with your husband. Masayang sabi nito. Mukhang walang alam ang mga ito tungkol sa nangyari sa kanya. Why? Sa totoo lang, wala siyang ganang lumabas ngayon ng bahay. Anong why? Of course na-miss ka namin. Kaunting salo-salo lang naman. Alam na to ng asawa mo. Hihintayin ka namin. Okay, bye. Wait, Mom. Binabaan na siya nito. Anong gagawin niya ngayon? Ayaw niyang makasama si Gavin. Napapikit siya sa inis.